Alright, welcome back to my YouTube channel. For today's video, pag-uusapan natin ang sahod ng isang ordinaryong OFW dito sa UAE, particular dito sa UAE. So magkano nga ba ang sinasahod ng isang normal or ordinaryong OFW dito sa UAE? Well, depende kasi yan sa sa posisyon, depende sa company, depende sa experience. Ang pag-uusapan natin is based sa experience ko at based din sa mga nakakausap kong mga OFW dito especially dito sa Dubai. So, I'm currently in Dubai at nagtatrabaho ako as sales assistant sa isang company dito sa UAE. So yeah, pag-usapan natin, maraming mga company dito ang nag-o-offer ng mababa, meron namang mataas, depende yan sa experience mo. So right now we will gonna tackle yung mga normal or minimum earner na mga OFW dito sa UAE. Pag-usapan natin yung minimum na sinasahod ng mga OFW na 3,000 dirhams. So meron na ako ditong breakdown. May breakdown na ako dito para hindi na tayo mahirapan. So let's say na isa kang OFW na nagtatrabaho dito sa UAE at nagsasahod ka ng 3,000. Hindi pa kasama dito yung overtime kung ang company is nag-aalaw ng overtime or yung commission naman. So mostly naman sa mga company dito talaga nagbibigay ng commission kasi nga yun na lang yung parang pampaboost ng sales ng isang store para ganahan yung manggagawa na magbenta ng marami, magpursige kasi nga 'di ba may hinahabol tayong commission. So yung overtime, I don't think so na ang mga company dito nagbibigay ng overtime. Normally, pag may mga holidays, binibigay siya as extra day off. Ganun yung nangyayari based sa experience ko sa mga naging company ko. So let's say 3,000 salary. So i-convert natin siya sa peso. Roughly nasa 48,000 pesos. So, depende yan sa exchange rate, pwede siyang bumaba. Pero, binigay ko na yung pinakamataas na exchange rate, 16. 1 dirham, equivalent to 16 pesos, okay? So, let's say 3,000, so 48,000 pesos. So, ito na. Doon sa 48,000 na yung guys, hindi yan lahat ay makukuha natin o may uuwi natin sa Pilipinas. So marami pa tayong babayaran, hindi lang yan. So ito na nga, yung 48,000 na sahod natin, 48,000 pesos na sahod natin dito sa Dubai o sa UAE, ay hindi yan yung total na matitake home natin sa Pilipinas. Kasi marami pa yan babayaran. Marami pa tayong gagastusan dyan. It's either you like it or not, kailangan mo talagang gastusan. So, unang-una dito yung bahay. So, yung bahay dito, mostly, pwede kang mag-bed space kung mag-isa ka lang, or kung may partner ka, pwede kang mag-partition, or yung maliit na room. So, bed space, pag-usapan natin yung individual. So, bed space, ang kadalasan ngayon nakikita ko mga pinupo sa Facebook is mga around 700 to pataas. Depende yan sa ganda ng building, sa location. So, let's say 7,000. So, equivalent siya ng 11,200 sa Pilipinas. Ang susunod natin yung transportation. Well, maswerte ka kung ang work location mo ay malapit, na pwedeng walking distance. Pero mostly kasi dito talaga malayo. Ang mga work is malayo mismo dito sa city proper or dito sa proper ng mga kung saan makakarin ka ng mga bahay. So, ilagay na natin based sa experience ko, 350 yung ginagastos ko monthly sa transportation lang. So naka-fix na to kasi nga yung transportation na nire-rent dito is pick and drop. Pwede naman
mag-metro ka, medyo kung malapit lang sa metro station yung workplace mo. So sa akin kasi, based sa experience ko, malalayo talaga sa metro. So kailangan mo talagang kumuha ng fix na service provider, na transportation provider. So 350, it's around 5,600 pesos sa Pilipinas. So ang susunod natin pag-uusapan yung food allowance, yung mga ginagastos natin sa pagkain sa araw-araw. So hindi ito yung pinaka minimum. So kung medyo maluho ka or gusto mong kumain ng mga masasarap, mas tataas pa dito. So maglagay tayo ng 400. So 400 nasa 6,400 pesos na yon. Ano na yon? Hindi ka na sobrang tipid noon. I could say tipid, pero hindi tipid na mahirap naman kung nasa abroad ka nagtatrabaho tapos titipirin mo yung sarili mo, baka magkasakit ka lang, di ba? So yung sunod natin, yung toiletries. So yung mga basic needs natin sa katawan, sabon, toothpaste, pinaka minimum na to siguro mga 50, sabihin na nating 50. So bili ka ng sabon, mga 10 dirham, fabric conditioner, yung mga basic lang na needs natin. So mga around 800 pesos sa atin. So good for 1 month na yan. So from 3,000, iles natin yung mga expenses natin. Ang matitira na lang sa atin, guys, is nakakalungkot. Naging 1,500 na lang. So i-times natin sa 16, round off na natin kasi normally minsan mataas naman yung palitan. So nagre-range siya ng roughly mga 24,000 pesos. So 24,000 pesos, guys. Tutuusin, hindi pa yan yung maiuuwi mo kasi depende pa yan sa luho mo. Kung maluho ka, gusto mong bumili ng ganito, ng t-shirt, gusto mong bumili ng cellphone, oh my God, wala ka na. Uwi ka na lang, huwag ka na magtrabaho sa abroad. So guys, ito ay sahod na ito ay based lang sa experience ko. Pero marami naman mga kabayan dito na sinuswerte na nagtatrabaho sa sales pero malalaki yung sahod. Nagre-range yan ng mga 4,000 above. Pero ito ay based lang sa naging experience ko. So, ganon ang sahod at reality dito sa Dubai. So, paalam. Thank you so much for watching. Bye-bye.